Hindi maipinta ang mukha ni Zoe na makita ngang video kung saan pinahihirapan ng kanyang ina. Labis ang kanyang awa dito at sa katotohanan wala siyang magawa upang tulungan ito sa loob ng kulungan. Damang-damang niya ang hirap at masakit sa kanya na makita ang mga iyon. Kailangan niyang kumilos nang sa ganun makalaya ang kanyang ina at matapos ang kanyang paghirap sa loob ng kulungan. Alam niya kasi na hindi siya titigilan nitong si Giselle, lalo't ang kanyang ina ay kung ano nang naiisip. At sa tuwing gagawa siya ng kasamaan ay bumabalik rin sa kanya dahil nga may inuutusan si Giselle na tauhan sa loob ng kulungan upang gantihan siya. Naghalo-halo na nga ang emosyon na nararamdaman ni Zoe hanggang sa maisipan niya na puntahan itong si Dax. Sinabi niya rito na sa oras na mapatayin na nga niya at gawin niya ang gustong mangyari ng kanyang ina kahit labag sa kanyang kalooban, maaaring makalabas ang kanyang ina at matutulungan niya ito para maging malaya. Nakahanap nga ng pagkakataon nitong si Zoe dahil sa pagpasok niya sa room nga nitong si Dax ay walang kataw-tao. Malaya niyang magagawa ang kanyang mga plano. Sinubukan niya ang hawakan ang kamay ni Dax. Alam niyang itong walang malay. Subukan niyang tanggalin ang swero na nakalagay sa kanyang mga kamay. Ngunit nang akma na nga niya itong bunutin, ay gumalaw itong si Dax. At nagmulat ang kanyang mga mata. Nagulat si Zoe sa kanyang nasaksihan. Sinabi ni Zoe sa kanyang isipan, nagising na si Dax, hindi maaring mangyari ang mga yun dahil lalong madidiin ang kanyang ina sa kasalanan at wala na nga itong pag-asa na makalaya pang muli. Kailangan may gagawin siya. Gagamitin kaya ni Zoe si Annalyn? Ito kaya ang dahilan kung bakit gusto niyang maging malapit ang kanyang loob kay Annalyn dahil ipapahamak niya si Dax. At si Annalyn naman ang kanyang pagbibintangan. Sana nga ay maging mapagmatsyag na nga itong si Annalyn at huwag basta-basta magtiwala kay Zoe kahit na naging mabait ito sa kanya dahil ilang beses na nga siya nitong pinagkaluno. Sa kabilang banda, ito nga si Harry ay maisipan na dalawin ng kanyang ama. Kasama nga itong si Lynette at dito nga ay sabay-sabay silang naghahapunan hanggang sa kanilang pagkakwentuhan nasagi sa isip ni Harry at hindi niya naiwasang magtanong sa kanyang ama. Dito niya sinabi kung sino nga ulit ang pangalan ng dati niyang ex. Nagulat si Carlos, maging itong si Lynette ay napatulala. Ang katotohanan kasi ay walang nabanggit si Carlos tungkol sa ex na isa pa na tinutukoy nitong si Harry. Ang alam lang ni Lynette ay tungkol sa ina nitong si Harry. Kaya naman gulat na gulat si Lynette nang marinig ang mga salitang yon mula kay Harry. Alam niya talaga na talagang may tinatago na marami itong si Carlos sa kanya. Paparamdam na nga si Irene dito nga kay Carlos at hindi na nga nila mamamalayan na bigla na lang mang itong susulpot sa kanila dahil uwi na nga ito ng Pilipinas upang kitain itong si Carlos na siyang magiging dahilan kung bakit tuluyang mawasak ang pagsasama nitong si Lynette at si Carlos. Laking gulo nga kapag dumating na nga itong si Irene. Tiyak na magugulantang ang lahat sa kaniyang muling pagbabalik. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.